Kahapon nga ginanap no ang malakihang kilos protesta no at nandun po kayo, Kong. So ano pong masasabi niyo first and foremost? Ano masasabi niyo sa naging turnout po ng kilos protesta na ginanap po? Ay, totoo yan, Meiji, no? Mula maga hanggang hapon nandun tayo at talaga namang nakakataba ng puso yung turnout kahapon. Originally, as part of the organizing group, inaasahan natin mga 15 to 20,000. Pero beyond our expectations, bumuhos talaga ang tao sa EDSA kahapon. In fact, official crowd estimate would show na almost 100, if not more than 100,000 na mga kababayan natin ang talagang lumabas, nanindigan, even if marami nagsasabi, uulan ng malakas, mababasa kayo, pero they brave the rains, they brave the traffic at nanindigan para sa katarungan at para labanan ang katiwalian sa ating pamahalaan. Kong, nasan po ba kayo kahapon? Kasi marami pong naging lugar eh. Nasan po kayo kahapon, Kong? Kahapon tayo ay nasa People Power Monument sa EDSA. Nung umaga doon nagmisa kasama si Father Flavie, ang ating bagong Ramon Magsaysay awardee. Tapos pagkatapos noon tayo ay nagtumbling papuntang EDSA Shrine para naman doon sa misa. Kasama sila Senator Bam, Senator Kiko at Congresswoman Leila de Lima. And then from EDSA Shrine, after the Mass, nagmarcha tayo pabalik na People Power Monument. At dito na nga nakita natin yung buhos at dami ng ating mga kababayan from all walks of life. Pero ang kapansin-pansin, marami dito mga bagets na tulad ni Meiji. Ayun. Kung matanong ko lang, kasi di ba may pahayag na ang Malacanang at sinasabi nga ang isa sa mga nag-udyok para manggulo yung mga kabataan, eh sinasangkot po yung grupo ng PDP Laban. Ano pong reaction niyo po dito? Well, we condemn violence kasi naniniwala tayo doon sa mapayapang paraan ng pagpapahayag ng galit at protesta sa pamahalaan. Pero I don't want to speculate kung PDP Laban ba ay involved doon sa nangyari sa Mendiola at sa Maynila. Pero sa dulo, dapat ay magkaroon ng maayos na trial, paglilitis, at maayos na handling, lalo na ng ating mga young offenders na mga minors. So, sana ay mapangalagaan din sila. Pero sa dulo, kinakailangan tayo na maging mapagmatsyag at vigilant pa rin mula ngayon hanggang sa mga susunod na araw. Kasi nakita natin kung paano sinasakyan din ng ibang grupo na mayroong ibang agenda liban doon sa ating laban sa katiwalian, itong ginagawa nating pagkilos at pagpapahayag ng galit sa nangyayaring korupsyon sa ating paligid. Kong, mula po sa inyong partido, sa Akbayan na Party List, ano po yung mga inaasahan pa na susunod ninyong hakbang? Meron po ba kayong mga panukala para masiguradong may mananagot dito sa issue ng flood control budget, Kong? Kahapon doon sa ating rally, malinaw ang panawagan ng taong bayan. Talagang ang sigaw ay tama na, sobra na ang korupsyon, tama na, sobra na, dapat ikulong na ang mga may sala. At ramdam natin yung frustration ng taong bayan kasi noong nakakaraang panahon, merong mga na-expose, may mga nakakasuhan, may ilan na nako-convict, pero later on nakakalaya din sapagkat sila ay may kaya at may kapangyarihan, kaya nagagamit nila yung weaknesses ng ating legal system para makalusot. Pero this time around, talaga nagpupuyos ang galit ng taong bayan, malapit na sa boiling point. So kinakailangan ito ay maging warning sa Marcos administration that they have to take seriously itong kanilang commitment to hold accountable yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Kaya sa dulo, dapat talaga may makulong at may managot. Kong, etong issue ngayon, kababasa lang natin kasama yung issue kay Joel Villanueva, no? Na parang nagiging personal na rin yung mga atake kung hindi man nakabase o nakatuntong doon sa issue ng flood control. Ano pong masasabi po ninyo? Well, sa dulo naman kasi hindi maiwasan ng taong bayan talaga na ipahayag yung kanilang frustration at galit in different forms. Kaya nga, di ba, marami sa mga issue na lumalabas ngayon ay labas pa doon sa issue ng katiwalian. Pero may kinalaman din naman doon sa issue ng pagkatao o prinsipyo ng ating mga politicians. Kinakailangan sumagot. Kasi di ba, pag ikaw ay na-elect sa isang posisyon, ikaw ay accountable sa taong bayan. Kinakailangan natin sagutin yung mga issue ito. Pero ang paniniwala ko, hindi lang si Senator Joel yung kinakailangan sumagot sa mga issue na kinahaharap natin ngayon. Marami pang ibang mga politicians, both from the House and from the Senate, na kailangan sarapin at sabihin ang katotohanan. Kong, may mga ilang grupo din po, no? At isang senador, Senator Bato de la Rosa, ang nagsusulong ng death penalty para sa mga mapapatunayang korap. Ano po ang stand nyo rito, Kong?
Well, ito namang panawagan nila Senator Bato para sa death penalty, hindi na ito bago, no? At panawagan din ng ilang mga politiko. Pero sa dulo tandaan natin, hindi kailanman naging deterrent sa krimen ang death penalty or capital punishment. Hindi ito napipigilan ang krimen. Batay sa pag-aaral, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ang nakakapigil talaga ng krimen ay yung certainty of prosecution, yung tiyak na malilitis at mahahatulan ka. Kasi kung ikaw ay mayaman at makapangyarihan, kaya mong gamitin ang iyong pera para mag-build ng isang battery of legal army para tiyakin na ikaw ay makakalusot. So kapag merong judicial reform at may certainty of persecution, yan yung magiging deterrent o makakabawas, makakapagbigay ng takot sa mga gumagawa ng krimen. At saka sa totoo lang, sa kasaysayan ng death penalty sa Pilipinas, nakita na para almost 70% ng mga napahatulan ng death penalty ay mga inosente. At ang marami pa dito, puro mahihirap. So talagang anti-poor din sa dulo. Kasi baka yung mga small fish lang ang mahatulan ng death penalty at yung mga big fish, sila ay makakalusot dahil sila ay makapangyarihan at may pera. Ayan. Kung may iba tayo ng topic, isa kayo sa mga nagsusulong ngayon doon sa panukalang batas o yung House Bill number 766 na nagsusulong para itaas ng 200 pesos yung minimum wage para doon sa mga minimum wage earner sa buong bansa. Ano bang latest nito, Kong? Sa ngayon ay naipasa na natin ito at na-refer na ito dun sa Committee on Labor na ang chair natin ay si Chair Jolo Revilla. At naunawaan natin dahil nakasama natin si Chair Jolo dito sa laban natin noong nakaraang kongreso, isa ito sa prioridad ng kanyang komite. Itong ating panukalang batas ay naglalayo na magbigay ng 200 pesos na increase sa minimum wage, hindi lamang dito sa Metro Manila, sa Luzon, kundi sa buong bansa. Kasi nakita natin talagang poverty level, yung sahod na natatanggap ng ating mga kababayan at hindi ito sumasapat sa kanilang mga pangangailangan, lalo na sa panahon ngayon na patuloy ang pagtaas ng bilihin. Kaya nga ang sinasabi ko palagi, itong 200 peso wage increase, hindi pa ito makakarating doon sa talagang living wage na pangarap natin. Ito ay parang salbabida sa mga kababayan natin na lulunod naman sa baha ng taas presyo. Marami po talaga tayong mga seryosong usapin at isyong kinakaharap ngayon ang syempre ang flood control, pati ang usapin no sa sahod. Pero maiba naman Kong no, light muna question tayo. naman. Can you share one thing sa iyong nightly routine, Kong Percy? Oo, may ginagamit tayong produkto na ginagamit natin nung tayo ay bata pa, no? Ito yung nilalagay natin sa bulak at pinalilinis natin sa ating mukha. Hindi ko pwedeng sabihin ng brand kasi baka masingil tayo, pero kulay blue siya. Oo. Ayan. Pero mula nung bata tayo, ginagamit na natin ito. Hanggang ngayon, Kong. Oh, loyal si Kong. Talaga naman. Hanggang Baka ngayon, naman hindi oo. tayo ang singilin, Kong. Loyal, oo. Tayo ang maningil sa kanila dahil pinopromote mo sila. maraming salamat once Ayan, again, oo. Bayan Party List Representative Percy Sandanya.